Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birata Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy, pag-uusapan po natin sa araw na ito, ito pong mga naging pahayag po ni Panelo. Kilala naman siguro ninyo kung sino si Panelo. Siya po yung isa sa mga aso o mga tuta o isa sa mga ulupong nitong ni Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na po ng mga panahon na siya pa ang Pangulo ng ating bansa. Okay, para po masimulan natin yung ating tatalakayin o pag-uusapan, ito at panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Kaya sabi ko, ill-advise Kaya dapat tanggalin yung nag-advise. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang komento patungkol sa pinakahuling hakbang ng gobyerno nang tanggalin ito sina Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulong Rodrigo Duterte, Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Erap Estrada mula sa National Security Council o NSC. Maliban sa pagiging ill-advised, tinawag din itong maruming politika ni Attorney Panelo sa kanyang pinakahuling artikulo. Anya, ang pagtanggal kina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Erap Estrada ay paraan para lang gawing mabango ang pagtanggal sa mga Duterte sa NSC. Kasi nga, ang target talaga dyan, si Inday Sara, saka si Presidente Duterte. Sila ang giging stumbling block ng kanilang ambisyon na manatili sa kapangyarihan pampolitika. Yan ang reason doon Iginiit ni Attorney Panelo na pagdating sa seguridad ng bansa, dapat ay isinasantabi ang mga pagkakaiba sa politika. Saka tingnan mo tinanggal nila yung apat. Dinagdag nila ubod ng dami. Pati yung anti-Duterte forces, pati yung mga chairman, si congressman, yung mga with regards dyan. Mga wrong grammar na mga... Talaga? Sinama lahat nila dyan. In-expand nilang ubod ng dami. Binigyan din ng dating opisyal ng gobyerno na kinakailangan ng isang nakaupong presidente ang mas maraming tulong o suhestyon, lalo na mula sa mga nagdaang presidente, na minsan ay pinangalagaan din ang seguridad ng bansa. Ayon, mga minamahal ko mga kababayan. So, nag-react ho itong si Panelo. So, ang gusto pang mangyari ni Panelo, kung sino man daw ang nag-advise dito sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dapat daw tanggalin. No? At sinasabi pa niya, so liliwanagin ko lang po yung ibig sabihin ni Panelo doon sa kanyang sinabi, parang ang gusto po niyang sabihin doon, tila idinamay lang itong si Erap Estrada maging si Gloria Macapagal Demonyo doon sa mag-amang Rodrigo Roa Duterte at maging dito kay Sara Duterte. So para daw maging malinis o para hindi halata. Parang ganun po kasi ginamit nilang words doon ay mabango. Pero totoo, ang ibig sabihin po niya doon ay para lang daw di umano hindi mahalata na talagang ang punto nila, ang layunin talaga nila talagang tanggalan ng seguridad itong ang si Rodrigo Roa Duterte maging itong si Sara Duterte. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang kung ano man po ang naging desisyon ng ating mahal na Pangulo, yan po ay pinag-aralan niyang mabuti. Hindi po ura-urada yan, sapagkat iba po kasi ang kaisipan ng ating mahal na Pangulo kung ikukumpara po natin sa kaisipan po ni Rodrigo Roa Duterte. Kapag ang ating Pangulo po ay naghayag o nagpalabas ng kanyang desisyon, yan po ay hindi lamang po 10 beses niyang pinag-aralan, kundi maraming beses niya itong inuulit-ulit o pinag-aaralan nang sa ganon ay kumbaga ay hindi maging subasta na lamang yung kanyang magiging desisyon. No? Sa madaling salita, meron po itong matinding dahilan. So, kung ako po ang tatanungin ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, ito nga, di ba? So, nag-react pa itong si Panelo na nung tinanggal daw itong apat, tinanggalan ng seguridad, ang pinalit naman daw ay apat. No? Ang pinalit naman daw ay napakadami. Katulad ng mga congressman natin, isa sa mga chairman
Oh, so yun nga, sinisira pa o sinisiraan pa nitong ni Panelo dahil nga daw sa wala daw sa grammar yung English. Pero kung akong tatanungin, bakit si Sara Duterte ba? Nasa grammar ba yung sinabi niyang sheminate? Tama ba yun? Sheminate ba pagkasabi niya, no? Nasa grammar ba yun? Hindi ba nagulat ang lahat ng mga congressman? Ito si Panelo kasi, mga minamahal ko mga kababayan, makikita nyo magaling lang siyang manghusga, magaling lang siyang sumilip sa mali ng iba, magaling lang siyang, alam niyo na, pero yung mali ni Sara, saan ka nakakita ng salitang sheminate? Sige nga, di ba? Tama ba yun? Kaya nga, naging bantog yung sinabi ni Sara na yun eh. Naging viral yun sa TikTok, di ba? So, gano'n pa man, dumiretso tayo sa ating pag-uusapan. So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, dapat lang tanggalan talaga ng seguridad. O dapat lang tanggalan talaga ng anumang pribilehiyo itong si Sara Duterte. Dahil unang-una, yung pribilehiyo kasi na binigay sa kanila ay inaabuso nila. O, inaabuso, biro mo ba naman? Nagawa niyang pagtangkaan yung buhay ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Nagawa niyang pagtangkaan ang buhay ng ating mahal na Pangulo. Tapos, syempre, sino ba makakalaban niya? Doon sa kanyang pagbabanta, hindi ba't ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga kapulisan, at iba pang mga ahensya? O bakit pa siya kailangan na, bakit siya kailangan na bigyan ng proteksyon, samantalang kinakalaban niya mismo yung mga dumidepensa sa ating mahal na Pangulo? Kaya may rason, di ba? Kung akong tatanungin, kahit ako yung pulis kahit ako yung military, ba't kita didepensahan? Di ba? Ba't kita didepensahan? Banta ka sa buhay ng ng Pangulo, banta ka sa buhay ng mga Pilipino. Banta kayo sa seguridad ng Pilipinas. So lumalabas lamang dito, mga minamahal ko mga kababayan, na hindi po tanga, hindi bobo. Hindi bobo ang ating mahal na Pangulo. At kung akong tatanungin, kung taong bayan ang tatanungin, pabor ang 99% ng mga Pilipino sa ginawa po ng ating mahal na Pangulo. Di ba? So, anong gustong mangyari ng mga Duterte? Yung mga sundalo ay hatiin para mag-away-away, yung pulis ay hatiin para pag-away-away. Hindi naman yun. Mas lalong hindi naman maganda yun. Di ba? So, kaya kung ako po tatanungin ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, kung ano man po ang mga nagiging hakbang ng gobyerno natin, yan po ay may sapat na dahilan. So, makikita po natin, hindi naman agad-agad, pero alam ko at natitiyak ko na kung ano man ang nagiging desisyon ng ating Pangulo, yan po ay mayroong mabigat. Uulitin ko, mabigat na dahilan. So, sa madaling salita, ang kailangan lang natin dito, hintayin para malaman natin, ma-prove natin, at matiyak natin na talagang ang kanyang ginagawa ay hindi lamang po para sa kanyang sarili. Natural lang. Nagreklamo si Panelo. Tinanggalan daw si Rodrigo Roa Duterte, si Erap Estrada, si Arroyo, si Sara. Pero ang binigyan daw ng security ay yung mga congressman. Natural. Kasi alam na ang aming mahal na Pangulo, alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung anong kakayahan ng mga Duterte, anong kaya nilang gawin, lalong-lalo na talagang sanay sila magpapatay o pumatay dahil likas silang mga mamamatay tao. So, kinakailangan lang talaga kasi alam naman natin, di ba? Alam natin ang ligaw ng bituka ng mga Duterte. At hindi yan papayag na hindi makapatay ang mga yan. Kriminal nga yung mga yan Di ba? So, kaya kung akong tatanungin, pabor po ko na bigyan ng seguridad ito pong mga congressman, lalong-lalo na po yung mga taga-Quadco. Kasi alam ko na pinag-aaralan na ng mga Duterte kung paano itumba tong mga ito. Di ba? Kasi malaking hadlang at isa sa mga dahilan kung bakit nabuksan yung isipan ng taong bayan, isa sa mga naging dahilan kung bakit bumaksak si Sara sa ratings, bakit ang Quadcom ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay lumayo sa mga Duterte. Diba? So,
alam na natin na talagang marahas at talagang madumi ang utak ng mga Duterte. Kaya nararapat lamang natanggalan sila ng kung ako nga tatanungin, dapat ka itanggalin na kay Sara Duterte yung mga pulis tsaka yung mga militar kasi nagagamit siya sa hindi maganda Dapat kumuha na lang siya ng security guard, 'di ba? O kaya yung pinagmamalaki niya kung sino man yung mga taong siya gusto niyang isama, kung sino man yung mga taong nagsabi na gustong maging security ni Sara, sige, kayo na. Kasi sa totoo lang, yung mga taong katulad ni Sara Duterte na walang galang, walang respeto, walang takot, wala sa sarili, na kung saan parang sabog, na pag nagsalita akala mo talagang isang linggong luto o lumalangoy siya Cebu, talagang akong tatanungin, hindi dapat maging yan, walang karapatan na manungkulan sa ating bansa, 'di ba? Alam naman natin na talagang nasa na sila, nasa proseso na kung saan talagang pinananagot na ng ating gobyerno, ng ating batas. Kaya ang gagawin ng mga Duterte, kilala naman natin yung kanilang mga galawan, alam naman natin yung kanilang mga laro, natural, 'di ba? Talagang posible na ang nasa isip ng mga yan ay kundi magpapatay. Nang sa ganon, mabawasan yung mga taong kumukontra sa kanila na kung saan ay nakikipaglaban para sa mga maralitang walang kalaban-laban. So, yan po ang aking nakikita, yan po ang aking naiisip, yan po ang aking pananaw, yan po yung aking lumalabas sa aking pag-aanalisa. So, pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, hindi naman ito ang panahon ni Rodrigo Roa Duterte. At saka, yung ginawa naman ng ating mahal na Pangulo, para sa akin lang, ulitin ko, para sa mga Pilipino, 99% ng mga Pilipino ay okay. No? Kasi, mahirap bigyan ng seguridad yung mga taong katulad ng mga Duterte. Kasi, unang-una, insulto yon, di ba? Insulto yon. Bibigyan ka ng seguridad ng gobyerno, o ng administrasyong Marcos, gayong yung mismong Pangulo pinagbabantaan ninyo. Kalokohan nyo, kahit ako gagawin ko rin yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos. Loko-loko ka. Alalahanin mo kung presidente. Kaya ka nagkakaroon ng mga security na pagkadami-dami, first time na nangyari, ganun kadami yung bodyguard ng isang vice president. Si Leni Robredo noon, si Vice President Leni Robredo, ilan lang yung bodyguard niya, hindi na siya nag-request ng pagkadami-dami. Pero si Sara, makita nyo, tinalo pa yung presidente, di ba? Tinalo yung presidente. Tapos pinagbigyan siya, kahit pa sabihin na natin na sobra-sobra yung ginagawa niya. Mahigit 400 ang gwardiya mo, grabe, di ba? Sa'yo lang na wala ka namang banta sa buhay at walang magbabanta sa buhay ng mga Duterte. Unang-una, hawak nila yung lahat ng mga NPA. Dahil si Rodrigo Roa Duterte na nga ang pumalit bilang Supremo. Kapalit ni Joe Masison. Diba? Kaya kung ako tatanungin, kung ako mahal na Pangulo, alisin lahat ng gwardiya ni Sara. Ipalit dyan, tanod. O kaya yung mga barangay tagay. Kung ako lang ang masusunod, excuse me po. Kung ako lang masusunod, yan ang gagawin ko. Kasi yan ang karapat dapat. At yan ang dapat. Diba? Pero ganun pa man, para sa akin, kung ano man, ulitin ko, kung ano man ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala ka ng pakialam, Panelo. Dahil unang-una, laos ka na. Pangalawa, wala ka na sa posisyon. Pangatlo, pag hindi ka pa tumigil, baka, diba? Kasi, sumusobra na rin to si Panelo. Kasi sabi ko, ako yung mahal na Pangulo natin. Ako, pakukulong ko tong butiki na to. Sa totoo lang, marami ng atraso Marami ng atraso etong mga Duterte. Pero ganoon pa man, dahil nakita nga ninyo, dinadaan sa proseso ng ating gobyerno, dinadaan sa proseso ng ating Pangulo, yung pananagot, paniningil sa kanila. Kaya hintayin po natin na ang batas ang humusga, batas ang magbigay sa kanila ng kaparusahan. So, pero ganoon pa man, tayo po ay palaging aantabay, tayo po ay laging kumbaga ay lagi pong sisilip, lagi po tayong
magsasalita dito po sa ating programa para po ang ating mga kababayan ay patuloy po nating ma-guide o mag-guide para na sa ganun hindi maligaw, lalong-lalo na po sa mga fake news na inilalabas po ng ating mga kalaban. So, ganun pa man, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.